Pag naging citizen ka dito, sabi nila, madali ka na daw makakapunta sa iba't ibang bansa. Sarap nga naman, no? Alam na kung marami ka ng ipon, marami kang pera. Pero sa akin, okay na ako. Okay na ako ng ganito lang ako, yung PR. Every 5 years, renew lang. Ganun pala talaga yun. Kapag magulang ka na. Parang, laging una yung mga anak. Anak muna talaga bago ikaw. Panghuli ka na. Sarap ng ulam ko ngayon mga boss. Kung paano mga boss, sinigang at isang saging. Wala akong kanin ha. Ito lang talaga. Kaya tayo mga boss. Kamusta po kayo? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to mga boss. Kung nasaan man po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw na ng Sabado. Dito sa amin sa Canada. At 9:30 po ng umaga. Ako po ngayon ay break time. Ako lang mag-isa yung nagbe-break. Wala akong pasok ngayon sa aking part-time. Last day ko kahapon. Pero nag-send na ako ng schedule ko ng mga oras ko, ibigay ko na kahapon. Kasi gagawin yung schedule sa 7-Eleven. Gagawin yun mamayang gabi. Tapos ipapost yun Sunday. So makikita ko na kaagad kung ano yung araw na binigay nila sa akin. Kasi ginagawa ko, binibigay ko na yung buong isang linggo ko. Dito mga boss sa Canada, nagsisimula ang araw. Araw ng linggo. Tapos nagtatapos ng Sabado. Sa atin sa Pilipinas, simula ng Lunes hanggang Linggo. Ayun. Kaya nga pinakagusto kong yung sigang. Yung bangus. Kahit maraming tinik, pero masarap yun. Gusto ko dun yung tiyan. Alam ko na karamihan sa inyo gusto din yung tiyan ng bangus. Hindi lang sa bangus, di ba? Yung sa may part ng tiyan ng tilapia, yan. Pa-tissue pa ako mga boss. Kaya lang sa Pinas, hindi bibili ng tissue, bibili na lang ng bigas, pambihira. Yun naman ang totoo no? Dito kasi libre. Malaki tong pumpano na to. Hinati ko sa dalawa. Yung isang ganon. Yung isa, inulam ko na sa bahay. Tapos eto natira. Lagi nag-uulan mga boss. Kala ko nasa Pinas nga ako eh. Ilang araw na nag-uulan, mula na dumating kami dito. Parang ngayong araw na to uulan, kinabukasan hindi. Kinabukasan uulan, tapos sunod-sunod yung ulan. Pero kahit nag-uulan dito, ang dami pa rin nagka-camping. Siyempre meron silang tent, di ba?
Meron silang camper trailer, meron silang camper van, or meron silang malaking parang minivan, ganyan. Doon sila nag-stay. Punta sila ng lake. Ang sarap nga naman mga boss ito, mapapunta ka ng lake. Tapos, punta mo ng lake, paparada mo yung camper trailer mo doon. O kaya naman na may tent ka, paglalagay ka ng tent doon. Tapos nasa harapan mo, mga ilang hakbang lang, nasa harapan mo yung tubig dumadaan, di ba? Tapos naririnig mo yung sounds, di ba? Ang gandang pakinggan, no? Ginagawa ng iba, mula Friday. Kasi kalimitan dito, lagi nagkakaroon ng long weekend eh. Mula Friday, nandun na sila, Sunday ng hapon. Hanggang ano na yun, Sunday ng gabi. Minsan inaabot ng Monday ng madaling araw, saka pa lang sila aalis doon. Yung iba talagang mahaba yung bakasyon nila kasi pinaghahandaan talaga nila yung summer. Siyempre yung gumagawa lang nun, yung mga puti. Tayo mga Pinoy, aminin naman natin na hindi. Yung gusto natin dito sa Canada, magtrabaho, kumita ng pera. Pero siyempre naglalaan pa rin tayo sa mga gano'n. Kahit mga 2 araw, 3 araw, okay na yun. Tagal na ako dito. Ilang taon na rin baga. Siguro mga 8. Pero hindi ko pa na-experience mag-camping doon. Nakakamiss din yung yung sinigang sa bayabas. Yung tilapia, kanduli, kaya yung isa pa, yung mamali. Ang paborito ko sa mga yun, pag magsisigang ng sinigang sa bayabas, ang gusto ko, prito sila, piprito mo. Bawa, prito ko yung kanduli. O kaya yung mamali, piprito mo siya. Tapos gagawa ka ngayon ng sinigang sa bayabas, na sabaw. Yun ang gusto ko, yung hihiwalay mo siya, huwag mo siya pagsasamahin. Kasi mas masarap kainin yung yung prito. Yung siya, malutong na malutong, tapos hihigop ka ng sabaw, isasabaw mo sa kanin. Yung sinigang sa bayabas. Kaso ngayon, bihira na yung Nung umuwi ako, hindi ako nakatikim ng sinigang sa bayabas. Tapong ko lang to. Ito, dito ka na hinuhugasan. Pagdating sa bahay, mabawasan yung hugasin ko. Tamad pala. Ito saging mga boss. Isan yung boss namin dito. Yung mga may konting problema lang naman. Tulad dito mga ganito. Ito minsan may butas siya sa gilid. So hindi na siya pwede ibenta. Iwanan dito sa lamesa, kakainin na namin yan. Yan. Ganon dito mga boss. Kahit yung prutas, pag may konting damage na, pinapadala na sa amin sa coffee room. Dito na, pinapakain na siya ng libre. Kaysa nga naman siya itapon mo, di ba? Nakapanghinayang magtapon ng pagkain. Lalo na kung alam mo naman na hindi naman sira. Di ba? Yan, Fresh Mart. Every week, nagche-check ako nito. Kasi nagkakaroon kami ng promo. Ayan. So dapat titignan mo to every week para alam mo yung o-orderin mo na marami. Ito yung mga stock ko. Bigyan ko lang kayo, share ko lang sa inyo. Nagiging madaldal tayo ngayon. Ayan, Ito yung mga product ko, ayan. Ayan yung mga breads ko, yan. Cupcake, ayan.
loaf bread, egg pie. Yan sila. Sinecheck ko to, tapos ino-order ko yan. Basta kung anong sale, ordering ko ng marami. Kasi yung sale nila dito tumatagal ng 4-5 araw. Yan, nakasale sila noon. Malaking bagay yun Dito malimit sila mag-sale. Lahat ng klase ng paninda nila. Mabait yung boss namin. Sabi ko nga sa inyo, kung gano'n lang kadali na nakapagpapunta dito, naku. Tulad din to company namin. Mabait ang boss namin, maluwag yung trabaho, wala kami ditong time card mga boss. Wala ditong clock in, walang gano'n. Basta dito, wala ring logbook. Basta anyos ka lang. Pag tignan mo lang yung schedule mo dyan, pinopost niya every week. Sundan mo lang yun, okay na yun. Wala yung mga time card, walang gano'n. Walang logbook. Kung may sakit ka, tumawag ka lang, sick leave ka, pabayaran nila yan. Gusto nila lahat, maging simple lang, huwag pahirapan. Tiwala lang. Kaya pinagkatiwalaan ka, sisirain mo pa ba? Siyempre, huwag kang gumawa ng mali. Huwag mo abusuhin, di ba? Andito tayo sa abroad para magtrabaho, kumita ng pera. Magpasalamat nga tayo sa Diyos dahil nabigyan tayo ng pagkakataon ng mga pag-abroad. At isa pa, bonus pa, nadala mo pa yung pamilya mo. Tulad ng Canada, di ba? Nadadala yung pamilya. Sa Middle East, alam ko nadadala din naman Pero wala nga lang tinatawag na parang citizen na hindi ka pwedeng maging ganun. Renew rin yun ng kontrata. Siguro unless makapag-asawa ka ng lokal. Dito, pwede kang maging PR, pwede kang maging citizen. Pero ako hindi ko na hinangad. Okay na ako. Sa akin kasi ang priority anak Yung anak ko, yung misis ko kumuha ng exam, nakapasa siya, naging citizen siya. Automatic citizen na yung anak ko. Ako hindi na. Ayaw lang sabihin ni Boss Jay na hindi mo kasi kaya yung exam. Mga boss, isa rin yun sa dahilan. Hindi ko rin kaya yung exam, pambira. Napakakapal ng libro. Nire-review ng misis ko. Para sa exam na yun. Isang beses lang yun mga boss. Dapat ipasa mo yung pambihira ka. Hindi ko kaya mga boss. Ayoko nun. Kasi yung PR naman. Tulad ko PR ako. Every 5 years, bago ma-expire yung PR card ko, nire-renew ko na yon. So, hindi naman ganun kahirap yung documents na kailangan pag-apply ng PR. Yung, ganun lang. Ito yun. Umusok-usok pa, no? Pag naging citizen ka dito, sabi nila, madali ka na daw makakapunta sa iba't ibang bansa. Sarap nga naman, no? Lalo na kung marami ka ng ipon, marami kang pera. Kahit naman siguro hindi ka maraming pera. Basta kung paglalaanan mo lang, pwede ka naman mag-travel, di ba? Importante sa akin, safe na yung anak ko. Citizen na siya. Ganun pala talaga yun. Kapag magulang ka na. Parang laging una yung mga anak. Anak muna talaga bago ikaw. Panghuli ka na. At alam niyo ba dito yung mga boss namin? Katrabaho namin yan.
MWF nandito yan, nagtatrabaho yan kasama namin. Paano mga boss? Balik na ako sa loob, mamaya na lang ulit. Magkita-kita ulit tayo mga boss. Paano? Paalam sa inyo mga boss at mag-iingat po tayo palagi. Maraming salamat po ulit sa pagsama nyo sa akin. At God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam po. Hiningal ako doon mga boss. Kapapasok ko pa lang. Dami agad basura. Kasi ang dami deliver kanina mga boss. So, naging busy sila kanina. Kaya naipin yung basura. Kapapasok ko lang mga boss. Para mga boss, mamaya na ulit tayo. Break time.